mga kababayan naman, sir. This is John, the Philippine channel. Ang inyong pong lingkod sa today is July 23, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Mercury Drugs, Pure Gold, sa may Pure Gold Positive Plus po yan. So may Positive Plus na pala itong pupuntahan natin. At dadalhin po natin yan sa may Bagbaguin, Caloocan City. Ano ba yan? Barangay 165 Bagbaguin, Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha po natin sila. Standard po. Sabi mo, boss. Boss. Ano ko? Allah, tawan ko rin yung king. Tawan si King.
sis, naiwan. Sa barangay Santa Cruz sa Iloan, Cebu, noong Martes, sa buwan ng CCTV, ibababa na ng biktima at mga kasamahan ang mga granite slabs mula sa truck ng makalagan ang lubid at tuluyang tumulas. Ang mga ito, dahilan para mahulog mula sa truck ang biktima at mapagsakan ng 6 na granite slabs. Sinugod siya sa pagamutan pero idiniklara ng dead on arrival. Patay ang dalawang rider matapos nararuhin ng kanilang o nakasalubong na dump truck sa bahagi ng Zigzag Road sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules. Sa investigasyon ng Rodriguez PNP, nawala ng preno ang dump truck habang binabaybay ang papapataan ng kalsada. Napunta ito sa kabilang linya at inararo ang dalawang paakyat na motorsiklo. Tuluyang huminto ang dump truck nang tumama sa railings at concrete barriers. Empleyado ng isang pharmaceutical company ang isa sa mga nasawing rider, habang kawin naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang isa pa. Nasa kustodiya na ng Rodriguez Municipal Police Station ang driver ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property. Arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga ngayong Webes ng umaga. Ayon po sa Philippine National Police, nahuli ang mga suspect sa follow-up operation ng Special Investigation Task Group, MIMA. Sila umano ang riding in tandem na nakita ng mga testigo na sampot sa mga baril. Na-recover sa mga suspect ang dalawang granada at dalawang baril. Isa sa ilalim ang mga baril sa ballistic examination para matukoy kung ito ang ginamit na armas sa krimen. Nasa kustodiya na ng Police Regional Office ang mga suspect na nahaharap sa mga kasong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Inaalam pa ng mga pulis ang mga kasabwat sa mga naarestong suspect. Paniwala nila, may impormante ang gunman na nagmanman sa kilos ni Lipata noong araw na patayin siya. Pero ayaw pang magbigay ng detalye ng pulisya tungkol dito. So it points to the fact that there was some other people who were looking or surveilling ito pong movements nila. Kasi napaka-eksakto na bago sila dumating yung victim, saka lang po pumasok a few minutes before yung pong mga lalawin. Posibleng abutin ng ilang linggo bago makabuo ng rekomendasyon at desisyon ang pamahalaan para sa panukalang dagdag pasahe na ikinadismaya naman ng ilang tsuper. Samantala, nagpatuloy ang tigil pasada ng Grupong Manibela para igiit sa pamahalaan ang agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Live mula sa Quezon Avenue, papapol sa ECB. Easy, bakit matatagalan pa bago maglabas ng desisyon tungkol sa fair hike? Tayo sa DOTRI, kinakailangan na munang tumaan nito sa isang nationwide public consultation at siyempre para pag-aralan din yung posible maging epekto nito sa inflation bago sila makabuo ng isang rekomendasyon na ipapasok sa Malacanang. Alas 8 ng umaga ang job interview ni Gilbert sa Buendia. Pero pasado alas 7 na hindi pa rin siya nakasasakay ng jeep. Nangangamba tuloy siyang mali dahil sa kakulangan ng masasakyan bunsod ng transport strike. Sa kabila ng abalang dulot ng tigil pasada, ilang commuter din ang nakikisa sa panawagan ng mga tsuper. Bibigyan ko kasi mahal ang bilis at kumasa naman yung gasolina ngayon. Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group na Manibela, nagsagawa ang grupo ng mga protesta sa 10 strike centers sa Metro Manila. Yung pagtutol pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ipanawagan ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon. Dapat kapag narating natin yung threshold na halimbawa umalo ng 80 pesos yung presyo
ng mga produktong petrolyo ay nakahanda na dapat ang DOTR at LTFRB na isasagot dito kung kinakailangan ba na Nagtaas na ba yung gasolina, kuya? Di pa? pag-adjust dun Nagtaas na po. Nung Martes. sa pamasahe. Nung Martes pa? Department Oo. of Transportation Secretary Giovanni Lopez, Tuwing Martes naman yun, pag magtataas o magbababa. ang pagsasagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga public consultation. Kung susunod na Martes, magtataas ulit. Kasama din po yung mga ibang probinsya. Ano na ba yung mga minimum wage dyan? Kaya na rin po ba? Ayon naman sa ilang super, hindi na sila makapaghihintay pa ng ilang linggo. Gutumin na po kami yung mga driver. Pagka patagal po yung fair hike na yan. Dato, agad-agad na yung patupad agad yan. Kasi nahirapan na po kami. Mga buti pa ng mga buwan din yan. Dapat to taga mabilis. Umaasa naman ang DOTR na madadagdagan pa ang mga gasolinahang makikilahok sa pagbibigay ng 10 peso fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. Lalo pat pinag-aaralan din nila na palawakin ang saklaw ng programa. Ngayon po is a jeepney and UV Express. Kasama po yan. Yun po yung pinag-usapan natin kung kailangan we have to expand it to other PUVs. Kasi ang petition po dito is not only for jeepney but also buses. Meron din petition ng LNTS. Bernadette, ngayong Webes ay tinapos na ng Manila yung kanilang tigil pasada pero pinagpaplanuhan pa nila na muling magsasara ng tigil pasada o transport strike sa mga susunod na araw. Bernadette, Maraming salamat sa iyo, Easily. Game na nakisaya sa band na Catherine Bernardo, Mar Salvador at James Reid sa Someone Someday Ultimate Fan Meet. Maga ako kayo. Naki-join din ang buong cast at creators ng serye at may bonus pang sayawan on stage. Sa Sabado, MJ Felipe. Mula sa matasayang game. At nakarating sa ampingan. Sa puno ng saya, fan meet na inorganisa ng Dreamcake Entertainment para sa nalalapit na premiere ng comeback serye nila Catherine Bernardo. Yan, na-drop na natin. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po. O masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusog sa baha kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center at may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nila Christian Yosoles at Victoria Verulan. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Arestado ang isang lalaki na isa umanong illegal recruiter na kumukubra ng daan-daang libong placement fee kapalit ng trabaho sa Europa. Pero ang nasa 1,000 na biktima ng suspect, hindi pa rin nakakaalis ng bansa. Nagpapatrol, Christopher Sisson. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 8 ang lalaking ito sa kasong syndicated illegal recruitment sa inuupahang bahay sa Mexico, Pampanga nitong Lunes ng gabi. Ang lalaki ang itinutulong nasa likod ng isang illegal recruitment operation. On verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nandoon. But kaya hindi nahuhuli because gumagamit po siya ng ibang identity. Sa investigasyon,
abroad. Nagsimula umano ang recruitment noon pang 2023 kung saan inaalok ang mga aplikante ng mga trabaho tulad ng pagiging farmer, factory worker at hotel keeper sa mga bansa sa Europa gaya ng Poland at Hungary. Taong 2024, lumawak pa ang recruitment kung saan sinisingil ang mga aplikante ng placement fee na umaabot ng 80,000 piso hanggang 300,000 piso. Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa. Pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So, para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount. Umabot na sa 2 taon ang hintay ng ilan sa mga aplikante pero hindi pa rin sila nakakaalis ng bansa. Kaya doon na sila nagpasya na bawiin na lang ang ibinayad na pera. Ilang beses sila nag-attempt na makipag-usap para maibalik man lang sa kanila yung kanilang mga naibayad, pero puro pangako at hindi naibalik talaga hanggang sa mantong na sa pagpapile ng kaso. Lumabas din sa verifikasyon ng PNP na may mahigit 20 taon ang kaso na ang lalaki, kabilang ang rape, estafa at paglabag ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Yes, ako'y nagsangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talaga harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman na katotohanan. May mensahe ko sa kanila is you will get your justice and you will know the truth in the court. Ayon sa pulisya, tuloy ang nakansela ng Federal Agency nitong Enero 2026 dahil sa mga reklamo. Confirm po natin sa government agency like Department of Migrant Workers at OWA. Mache-check naman po natin kung legit ang agency na to. Pangalawa po, huwag po tayo agad maglalabas ng pera. Nasa kusodina ng QCPD Project 4 Police Station ang suspect, Christopher Sitson. CBN News. Arestado ang isang lalaking sumangay ng mahigit 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency sa Baguio City. Nagpanggap umanong kinatawan ng recruitment agency sa Taiwan. Ang suspect at inalok ang biktima ng peking accreditation para makapagpadala ng overseas Filipino workers. Exclusive ang nagpapatrol. Jeff Cabara. Ma'am, bete nga. Ayaw ko rin. Hindi interesadong makapagbenta. Sa barangay Payatas, ang lalaking tumangay umano ng kanyang 3 milyong pisong cash nitong Huwebes ng umaga. Arestado ang suspect matapos siyang masundan gamit ang GPS na nasa loob ng bag na pinaglagyan ng pera. Sa investigasyon ng pulisya, nagpanggap umanong Taiwanese at may-ari ng recruitment agency sa Taiwan ng suspect at ginuyo ang biktimang may-ari naman ng recruitment agency sa Baguio City. July 2 nang unang magkausap ang biktima at suspect na nagpakilalang Eugene Ho. Allegedly, naghahanap po siya ng company o agency, recruitment agency dito sa Pilipinas na magpapa-accredit para maging agency na magsusupply ng domestic helpers sa Taiwan. Sa mga sumunod na meeting ng dalawa, aayusin na nila ang accreditation ng kumpanya ng biktima. At bilang bahagi umano ng proseso, pinag-open ng suspect ang biktima ng US dollar account para sa cash fund na dapat ay may paunang deposito. July 22, nag-withdraw ang biktima ng 3 milyong piso para dito. Inalok ng suspect ang biktima na papalitan na lang niya ng dolyar ang pera. Nakita ang dalawa sa isang hotel sa barangay Ugong Norte at dito inabot ng biktima sa suspect ang pera. Dala ang 3 milyon, nagpaalam umano ang suspect na kukunin ng dolyar sa kanyang sasakyan. Iniram pa umano ng suspect ang mamahaling bag ng biktima para paglagyan ng pera. Pero hindi na umano bumalik ang suspect matapos ang ilang oras. May tiwala itong victim natin dahil according sa kanya, gusto talaga niyang magpa-accredit yung agency niya para makapag-supply ng domestic workers doon sa Taiwan. Agad nagsumbong sa pulisya ang biktima. At sa follow-up operation, na-arresto ang suspect. Na-recover ng otoridad sa suspect ang bawas ng cash at ang luxury bag ng biktima. Hindi naman nabawi ang isang cellphone na tinangay rin umano ng suspect. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. Wala po sir, di po totoo yan sir.
po yung tatay ko Chinese po, kaya obligado may Chinese name po ako. Tapos may Filipino name kasi yung mami ko, Pilipina po. Sasampahan ng kasong estafa ang suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng pulis sa insidente at inaalam kung may iba pang kasangkot pa ang suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Nagpunta sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang pinakamalaking irrigation project sa probinsya. Pinaunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan sa bayan ng Aborlan. Solar-powered ang proyekto at gagamit ng AI Satellite Assisted Monitoring System. Lain ng proyekto, matiran ng patubig ang mahigit 1,000 hektaryang taniman na makatutulong sa dantang magsasaka. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto sa kabuhayan at food security, lalo pat inaasahan ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil din nagbabago pati ang panahon, nakakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Mula Aborlan, nagtungo rin ang Pangulo sa Puerto Princesa sa paglulunsad naman ng Bawat Bayan Makikinabang Program kung saan 1,000 benepisyaryong pamilya ang tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas. Nabahagi rin ng educational assistance sa mga scholars at gamit para sa ilang barangay tulad ng monoblock chairs, tents at computer sets. Para sa mga naghahanap ng bagong cellphone, ibinibida ng isang Korean tech brand ang kanilang foldable phone. Nagpapatrol Rod Macena. Opisyal nang ipinasilip sa publiko ang pinakabagong foldable phone ng isang Korean tech brand, ang Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, at Galaxy Z Fold 8 Ultra. We're very proud kasi we have 3 foldables, 2 kinds of fold, and meron kaming flip pa rin. Sa ilang taon anya nilang paggawa ng foldables, palagi nilang pinag-aaralan ang mga pangangailangan ng kanilang users. So, this is actually our 8th year doing it. We have a huge team in both local as well as global, working together to make sure that we listen to the people and what they need. Sa mga bagong smartphone na ito, mas mailalabas din ang pagiging productive ng user. The Fold 8 Ultra is actually also very big when it comes to productivity. It's the only phone that we have that you can put 3 different screens in one. Patuloy ang Korean tech brand sa pagpuklas ng mga bagong teknolohiya na makatutulong sa smartphone users. Rod Macena sa ABS-CBN News. Susunod, Senado walang pondo para pakainin ang prosekusyon ng depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte ayon sa liderato ng Senado. At pagpasa ng mga natitirang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr., hindi imposible ayon sa ilang House leaders. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. May tutuon, may maglilingkod, may kakatbigas sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DCMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrano at Liza Aquino at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Araw-araw sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DCMM Teleradyo ang pagiging #1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Qatar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid
po.